Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ipinagpapatuloy po nating pakinggan ang mga warnings ng ating Panginoon patungkol po sa pagwawakas ng panahon. Ayon sa ating Ebanghelyo ngayon, may dalawang signs na darating bago ang pagwawakas ng panahon. The first sign is the fall of Jerusalem, and the second sign is the destruction of the old creation. Subalit ang mga signs na to are not meant to be taken literally, kung saan ito yung mangyayari para masabi natin na parating na ang end times o ang pagwawakas ng panahon. Ang purpose po kung bakit po ito nabanggit ng ating Panginoon o sinabi ng ipinahayag ng ating Panginoon ay para ipaalala sa atin kung ano ba ang cause o sanhi ng pagkasida ng mundo o kaya naman ng mga nilikha ng Diyos. And here, Jesus would direct our attention to two causes, which are infidelity and corruption. And so these two causes will always lead to destruction. Yung hindi katapatan sa Diyos at yung mga hindi magandang ginagawa natin will eventually lead us to our destruction. Or in theology, we call it damnation. Kaya po, ito yung paalala sa atin ng Diyos, darating ang pagwawakas at magkakaroon ng hindi magandang mangyayari sa atin kung mananatili tayong hindi tapat sa Diyos at ipinagpapatuloy natin ang gumawa ng hindi mabuti sa mundong ginagalawan natin. Ang ating ding Ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo na tayong mga tapat sa Panginoon. Binanggit dito, una ay tumindig. Stand erect. Hindi ito postura, kundi ito ay simbolo ng righteousness na mabuhay tayong mabuti ng tama upang sa ganon, sa wakas ng panahon, tayo ay makikita ng Diyos o tayo ay huhusgahan ng Diyos bilang mga tapat na katiwala niya. Pangalawa, sabi dito, raise your heads. Tumingala sa langit. Paalala ito sa atin mga kapatid na sana sa buhay natin, let us be positive. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Sapagkat kapag mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, then we will always take things in positive ways, or hindi kailanman mawawalan ng pag-asa kasi alam natin mayroon Diyos. Tumingala sa langit, ibig sabihin nun, let us try to prepare ourselves, fix our attention to heaven, prepare ourselves and desire, and we will do things that will lead us to heaven. Sana ihanda rin natin at mapaalala sa atin na ang buhay ay magwawakas, may kamatayan, at mapaalala sa atin na sana ihanda natin ang ating sarili sa langit, para sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyo.